Tayong mga tao, mga kapatid, magulo. Madalas wala tayong wisdom, including me. Minsan kasi nagtatry kang maging grateful o magkaroon ka ng, yung i-apply mo yung mga tamang kaalaman mo, magkaroon ka ng wisdom, pero dahil na-pressure ka ng kapamilya mo o yung expectations ng mga nakapaligid sa'yo, natatalo ka. Kasi tayo naman, ang gusto naman natin kasi pasayahin yung mga taong nakapaligid sa atin. Pero hindi natin naiisip na dapat ang pasayahin muna natin yung sarili natin bago tayo makapagpasaya at makapag-provide sa ating pamilya. Hindi naman maganda na nagpo-provide ka pero ikaw gutom. Pinapakain mo sila tapos ikaw gutom. Well, that's sacrifice, pero you should love yourself. No? So maraming ganun. Bibigyan ko kayo ng example. Lahat tayo gustong maging milyonaryo, pero pag binigyan tayo ng milyon ngayon, inabutan tayo ni Romualdez ng 100 million. Tapos papatayin niya naman tayo kinabukasan. Kunwari lang to ha. Hindi rin tayo papayag kasi aanhin natin 100 million. Mamamatay rin tayo. Siguro ako baka, ewan ko, kung depressed ako, sasabihin ko siguro, isiguraduhin mo muna na nakapangalan yan o makukuha yan ng anak ko o ng asawa ko, ng nanay ko, and then go. Kaya lang, walang paraan na gawin yan dahil tuso yung mga hayop na yun. So, di ba? Ibig sabihin, mas mahalaga yung buhay kaysa sa pera. Kahit ano man ang halaga ng pera, kahit trillion pa yan, kung bukas mamamatay ka na, yung feeling mo useless. Di ba? Kasi pag inabutan ako ng pera ngayon, mag-establish ako ng cash flow para sa pamilya ko, para sa anak ko. Pero yung basta abutan ka lang ng pera na hindi mo alam kung masusunog lang, o mawawala lang, o, o magiging mitsa pa ng buhay ng mga kaanak, di ba? So, madaling salita, kahit ano sabihin mo, mas mahalaga yung pera, mas mahalaga yung buhay, kaysa ano mahalaga ng pera. Ikalawa, ang dami nating problema, ang dami nating gustong marating, ang dami nating goals, ang dami nating mga, minsan pinipressure natin yung sarili natin. Tama lang naman na magkaroon ka ng direksyon, magkaroon ka ng goal. Pero dapat tuwing gabi o tuwing natapos yung maghapon mo, pasalamat ka, nairaos mo, sana bukas. Meron ka pa rin pagkakataon para gawin yung goal na yun. Kasi baka naman bawiin na yung buhay mo bukas. Di wala na. Di dapat grateful ka lang. Di ba? Hindi natin naiisip na putang ina, ang dami nating problema, paano ako asenso, paano ko gagawin to, anong isusuot ko, puta, paano ko paiibigin si ganito, paano ko ipoprovide si ganito. Dami nating problema, pero pag nagkasakit ka, putang ina, yun lang yung problema mo. Ang isang taong may sakit, ang iniisip niya lang, paano kaya ako gagaling? So dapat pala, unang-una, pasalamatan mo yung health mo na healthy ka, okay ka ngayon, wala kang dinaramdam. Pangalawa, ingatan mo yung kalusugan mo. So hindi lang basta exercise ka, pahinga, kakain, mental health, ingatan mo rin. Lumayo ka sa mga taong toxic, lumayo ka sa mga gagong tao, mag-invest ka dun sa mga taong ine-empower ka, na gusto kang umasenso, na gusto maganda yung mindset mo. Dami ko nakitang taong nagkasakit. Nung gumaling, putang ina, stress na naman sila sa buhay nila. Puta. Samantala nung may sakit sila, sana gumaling lang ako, okay na ako. Pero nung gumaling, putang ina, ang daming hinahabol, ang daming kailangan gawin. Putang inang yan, hindi naman dapat. Ganun yung buhay. Dapat ang buhay, grateful ka. You just do what you need to do, the best that you can do, and then grateful ka lang. Salamat sa Diyos, di ba? Lahat ng kaya kong gawin, ginawa ko. Hindi yung kung ano-anong panghahanapin mo. Di ba? And it applies to every one of us. Huwag din tayong namemressure ng mga kapartner natin na kailangan ganito ka. Kailangan ganito ka. O ng mga pamilya natin na mag-aral ka, mabuti. Kailangan honor ka. Tangina, pag nagkasakit yan, ang gusto mo lang, gumaling yan eh. Diba? So, pinakamahalaga yung moments na mabait tayo, na kind tayo sa ating mga mahal sa buhay, and health. Yun lang. Pag may ganun ka, tangina, okay na okay ka na. Di ba? God bless.